Sabi ni former President ng Amerika na si Abraham Lincoln, the best way to predict your future is to create it. Kaya mong makita ang quality ng buhay mo 5 years from now, base sa kilos, galaw at habits mo. Ngayon, kung hindi ka mag-iipon, mag-invest, at kung palagi kang gumagastos ng mas malaki sa income mo, malalaman mo ang quality ng buhay mo na meron ka 5 years mula ngayon. Kung gusto mo maging successful at magkaroon ng time and financial freedom, ang kailangan mong gawin ay consistent sa ginagawa mo na mag-aatid sa tagumpay at isang paraan kung paano ka magiging consistent sa goal mo ay paggawa ng mga sumusunod. Ang morning routine ang quality ng araw mo ay nakabase kung paano mo simulan ang paggising sa umaga. Dapat, nagpapasalamat at grateful ka sa kung anong meron ka ngayon. Nakakaramdam ka din ng positive energy sa katawan at makikita mo ang magagandang pananaw sa buhay mo. Pero kapag gumigising ka na hindi nagpapasalamat at ungrateful, may galit, sama ng loob at laging nagrereklamo, hindi mo mararamdaman ang positibong pananaw sa araw-araw at posibleng maghatid din ito sa kabiguan. Nagtataka ka ba kung bakit ang mga mayayaman ay may mga morning routine na sinusunod at ginagawa? Kaya always productive and focused sa pagiging successful. Nagsisimula sila sa umaga na may intensyon. Hindi sila nagsasayang ng oras at distraction at gawain na walang kinalaman sa kanilang goal. Alam naman natin na mas powerful mag-isip ang utak pag gising sa umaga dahil hindi tayo distraction. Kaya take advantage nila ang sandaling ito para maging handa at productive sa buong araw. Hello, good morning. My name is Marvin Lapitan. In this video ay pag-uusapan natin ang 4 na morning routine na ginagawa ng mga mayayaman. Ang goal ng video na ito ay mabigyan ka ng idea kung bakit mahalaga ang morning routine at kung paano ito makakaapekto sa buhay natin. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 1, alamin ang first priority mo. Sa bawat pagising sa umaga, meron lang tayong 24 hours at alam natin na limited lang ito. Kaya importante na may magagawa tayong meaningful na bagay na mag-aatid sa target goal. Isang bagay na motivated ka. Para maging productive ay dapat alam mo ang priority mo. Maraming hadlang na distraction para hindi magawa ang mga bagay at mahalaga na alam mo ang iyong priority araw-araw. Paggising sa umaga, kapag target mong makaipon this month, gawin mong priority ang pagtitipid sa budget. Kapag gusto mong mag-resign sa trabaho at gawin mo ang plano mong business, mag-aral at mag-invest ka sa sarili. Kapag target mong magbawas ng timbang, gawin mong priority ang exercise at diet meal plan. Kapag alam mo na at malinaw ang iyong target goal at kung ano ang priority mo, ay may hit mo talaga ang goal mo. Maglaan ka ng konting panahon para tanungin mo ang iyong sarili kung anong mga bagay na ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Masaya ka bang meron kang achievement? Ang bagay na ito ay nagpapaalala sa iyong goal, kung anong desisyon ang dapat mong gawin at parang pagdarasal na rin ito. Meron naman tayong pagpipilian sa buhay, ang mabigo sa buhay or magtagumpay sa buhay, healthy at unhealthy, productive at unproductive. The choice is yours. Nagtataka ka ba? Karamihan sa mga mayayaman at successful na tao ay may affirmation na binabasa araw-araw at ginagawa ito. Paggising sa umaga, si Manny Pacquiao ang binansagang pambansang kamao ay meron siyang affirmation sa sarili na I'm the greatest. Nakakondisyon ang sarili niya sa mga positive na idea. Ginagawa niya ito para matanggal ang pagdududa, takot, pagsubok, at ibang negative na bagay na umadlang sa kanya. Importante na meron kang direction na sinusundan araw-araw para magamit mo na maayos ang oras mo sa mga bagay na meaningful at isulat mo sa papel or note sa cellphone mo ng iyong morning routine at siguraduhin mo magawa mo bago matapos ang isang araw. Number 2, ugaliing magbasa ng positive book. Napakalaking tulong ng pagbabasa ng positive books tuwing umaga. Kung gusto mo maging success sa buhay, dahil sa libro mo matatagpuan ang trade and secret, idea at advice na hindi mo maririnig sa katropa, kaibigan, or ordinaryong tao. At meron kang malaking advantage sa iba kung isasama mo sa morning routine ang pagbabasa. Kung cellphone ang hinahawakan mo at manood ng random videos sa social media, ugaliin mong magbasa ng books at be humble na matuto sa iba. Maraming testimony at benefits na nagpapatunay na maganda ang pagbabasa at maliban sa makukuha mong information na makakabawas din ng stress. Pampatalas din ng utak, lumalawak ang imagination at creativity at marami pang iba. Karamihan sa mga mayayaman at successful na tao ay nagbabasa ng libro. Ito ang habit nila Jeff Bezos, Bill Gates,
Mark Zuckerberg at Elon Musk. Kung gusto mo magbago ang buhay mo at makamit ang target goal mo sa maikling panahon, kailangan mo matutunan ang mga skills na hindi mo natutunan noon. Kapag ang goal mo ay makaipon at maggamit sa investment, ang panonood ng movie series at magbabad ng movie sa social media ay hindi makakatulong. Sa halip, magbasa ng financial literacy or article na magtuturo kung paano ka makakapag-ipon. Ang panonood ng movie series sa Netflix ay hindi makakatulong sa iyo. Sa halip, maghanap ka ng libro or article na magtuturo sa iyo kung paano mag-ipon para maggamit sa business. Sa ganitong paraan, binibigyan mo ng kondisyon ng utak mo sa mga idea na may kinalaman sa iyong target goal. Kaya simula ngayon, bigyan mo ng pagsubok ang sarili mo. Maging selective sa mga details and information na papasok sa utak mo. Dahil kung palagi kang nanonood ng bad news at walang kwentang video sa social media, nagsasayang ka lang ng oras at pinapakain mo ng lason ng idea mo. Hindi ka magiging successful kung laman ng utak mo ay puro negative at mga bagay na walang kinalaman sa target goal mo. Kaya magbasa ka ng mga positibong libro na The Greatest Salesman in the World at mag-take action. Dahil yan ang tanging paraan para makuha mong information sa libro. Number 3, mag-exercise. Ang pag-exercise ay isang morning routine na ginagawa ng lahat. Pamilyar naman tayong lahat dito at walang pinipili. Bata, matanda, may ngipin o wala, mayaman or mahirap. Kahit ordinaryong tao. Kaya mahalaga na wag na nating alisin sa ating lista ng exercise sa morning routine. Ang kalusugan ay isa sa mahalagang aspeto ng katawan na nagbubuo ng yaman. Sabi nga sa kasabihan, health is wealth. Nagtataka ka ba kung anong kinalaman ng exercise sa pagyaman? Dahil ang pag-exercise ay nagtitrigger at naglalabas ng positive chemicals gaya ng serotonin at dopamine sa katawan na nagbibigay ng motivation at sapat na energy para gawin ang mahalagang bagay. Marami nang nagawang pag-aaral ang nagawang benefits sa pag-exercise at nakakatanggal ng stress. Mas intindihin pa natin, kung wala kang idea kung paano mabayaran ng utang or hindi ka makaalis sa trabaho mo, huwag ka munang mag-isip ng negatibong bagay. Mag-exercise at least 30 minutes. Pwede maglakad, tumakbo, warm up, treadmill, at unti-unti mo makikita ang pagbabago na nagdudulot sa buhay mo. Kapag meron kang goal, gumawa ka ng plano at sapat na oras para gawin ang mga bagay. At higit sa lahat, malusog na katawan at mataas na isipan. Kaya napakalaking advantage ang exercise sa pagkamit ng iyong mga pangarap. Number 4, magpasalamat ka kung anong meron ka ngayon. Ang mapagpasalamat ay isang mental exercise sa mga successful na tao. Nagpapasalamat sila sa mga bagay na meron sila. Hindi sila nagrereklamo at hindi nagsasayang ng oras sa mga bagay na hindi nila kontrol. Ginagamit nila pagkakataon para maggamit sa challenges, para mag-improve sila. Sabi nga ng motivational speaker, do what you want is easy and your life will be hard. Do what you hard and your life will become easy. Sa panahon ngayon, napakaraming paraan para magreklamo. Pwede kang magreklamo sa politics, sa bansa, religion, at sa ibang tao. Pero ang goal mo ay maging mayaman at mamuhay sa quality na gusto mo. Kailangan mo magpasalamat sa kung anong meron ka ngayon. Dahil ayon sa sinabi ng American author and salesman na si Zig Ziglar, success is not destination, it's a journey. Kahit hindi mo nakuha ang goal mo ngayon, pero nagsisimula ka na sa proseso. Kailangan mo maging mapagpasalamat dahil meron kang idea sa iyong destination. Kahit na meron kang utang, pero unti-unti mong nababayaran. Maging mapagpasalamat ka dahil konting panahon na lang ang kailangan at mababayaran mo na. Pinapaalala mo sa sarili mo kung anong goal mo at maglista ng 5 bagay na grateful ka. Paano mo ba magagamit ang 4 na morning routine sa topic na ito? Kailangan mo lang magsulat sa notebook or note sa mobile. Gumawa ng 4 na column at isulat ang morning routine sa itaas, tapos isulat mo kung anong mga priority. Anong libro ang babasahin? Kahit 10 minutes. Tapos isulat kung anong klaseng exercise ang gagawin. At panghuli, isulat mo ang 5 bagay kung bakit ka grateful. I challenge you na gawin mo ito in 30 days at balikan mo ang video nito para mag-comment. Para sa resulta ng exercise, #deal kung gusto mong gawin ang challenge at magbigay ka na rin ng isang morning routine kung sa palagay mo ay nagbibigay ng malaking improvement sa buhay ng ibang tao. In summary, ito ang 4 na health and benefits ng morning routine. Number 1,
Alamin mo ang first priority mo. Number 2, ugaliin magbasa ng positive books. Number 3, mag-exercise. Number 4, magpasalamat sa kung anong meron ka ngayon. Thank you sa panonood ng video na ito. I hope na meron kang natutunan. At kung mahilig ka sa mga motivational videos, business ideas, at kung gusto mo magkaroon ng time and financial freedom, meron akong sineperate na video tutorial na inihanda para sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin ay click mo lang ang link sa description ng video na ito at papadalo ko sa'yo ng libre ng step-by-step guide at may bonus tip pa akong ibibigay sa'yo. At kung gusto mong matuto, si Marvin ng Lapitan. Once again, this is Marvin Lapitan. Click mo ang link and see you in my next video. Thank you.